Welcome back sa aming channel. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang malungkot na kwento na yumanig sa France. Ito ang kwento ng isang matalino at promising na estudyante na ang buhay ay maagang kinuha. Ang nakakatakot na kwento na ito ay naganap sa France malapit sa lungsod ng Strasbourg noong 2018. Noong Biyernes, September 7, sa pagtatapos ng linggo ng trabaho, isang 20 years old na babaeng Pranses na may lahing Vietnamese na si Sophie Lee Tan ay sabik na naghihintay sa weekend. Plano niyang bumisita sa kanyang mga magulang na nakatira malapit sa hilagang silangang bahagi ng France, mga 115 kilometers mula sa Strasbourg. Dito, balak ni Sophie na ipagdiwang ang kanyang ika-20 years old na kaarawan kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Si Sophie, na isang estudyante sa University of Strasbourg, ay nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel upang suportahan ang kanyang sarili. Noong Biyernes ng umaga, bandang 10:00, tumawag siya sa kanyang mga magulang at sinabi na aalis siya patungong Cernay sa Sabado ng umaga sakay ng bus. Pinili na niya ang tiket sa website ng Strasbourg Bus Station. Binanggit din niya na may appointment siya sa gabing iyon para tingnan ang isang apartment na nakita niya sa isang real estate rental website. Natapos ang shift ni Sophie sa hotel ng Sabado, ngunit pinayagan siya ng kanyang manager na umalis ng ilang oras nang mas maaga. Matagal nang pinapangarap ni Sophie na magrenta ng sarili niyang apartment. Tumawag muli ang kanyang ama na si Mr. Tan sa kanyang mobile phone noong gabi upang pag-usapan ang mga detalye ng nalalapit na selebrasyon. Ngunit wala sa network coverage ang telepono ng kanyang anak. Paulit-ulit niyang sinubukan tawagan ang numero, ngunit pareho pa rin ang mensahe na naririnig niya. The subscriber is out of network coverage. Habang patuloy na hindi makontak ang kanyang anak, lalong lumalaki ang kaba ni Mr. Tan. Naalala niya na binanggit ni Sophie ang tungkol sa pagtingin ng apartment. Nagpasya si Mr. Tan na magmaneho patungong Strasbourg kasama ang matagal ng kaibigan ni Sophie na si Justin. Inabot sila ng mga 2 oras sa biyahe at dumating sila sa Strasbourg bandang 9:00 ng gabi. Dumiretso sila sa hotel kung saan nagtatrabaho si Sophie. Sinabi ng manager ng hotel na umalis si Sophie upang makipagkita sa isang tao at inaasahang babalik ng 10:00 ng gabi. Naghintay ang mga lalaki hanggang 10:00, ngunit hindi bumalik si Sophie sa hotel. Pumunta sina Mr. Tan at Justin sa istasyon ng pulisya. Ipinaliwanag ng ama ang sitwasyon at ikinuwento ang mga pangyayari bago mawala ang kanyang anak. Ang tugon ng pulisya ay inaasahan na isang adult student na nagplano na magrenta ng apartment at maaaring naantala sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Pinayuhan ng ama na manatiling kalmado at maghintay. Malamang nalilitaw din ang kanyang anak. Kung hindi, maaari siyang mag-file ng missing person report sa matapos ang 48 hours sa Lunes. Lumipat sa France mula Vietnam ang mga magulang ni Sophie noong unang bahagi ng 1990. May 3 silang anak at si Sophie ang pangalawa. Ipinanganak siya sa France. Palaging nais ni na Mr. Tan at ng kanyang asawang si Hoke ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Nagtatrabaho ang ama sa isang pabrika ng isa sa pinakamalaking tagagawa ng sasakyan sa France, habang ang ina ay isang housewife at taga-alaga ng mga anak. Namuhay ng simple ang pamilya, ngunit ginawa ng mga magulang ang lahat upang maging komportableng namumuhay ang kanilang mga anak. Nakapasok si Sophie sa University of Strasbourg. Siya ay palakaibigan, masayahin, mahilig sa fitness, at nasa magandang pisikal na kondisyon. Ngayon ay naglalaro sa isipan ni Mr. Tan ang pinakamasasamang senaryo na maaaring nangyari sa kanyang anak. Nagpasya siyang mag-organisa ng sariling paghahanap kasama ang kanyang mga anak at mga kaibigan ni Sophie. Nagpost ang nakababatang kapatid ni Sophie na si Sylvia sa Facebook. Hello everyone! We are searching for our relative who went missing last night in Strasbourg. She went to look for an apartment to rent and we have no news from her. The situation is very alarming. Her name is Sophie, she is 20 years old. Of Asian descent, 160 cm tall, with a slender athletic build. Thank you for any information you can provide. If you have any information about the missing person, please contact us or the Strasbourg police.
Nagtulungan ang mga kamag-anak at kaibigan na makakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Sophie. Inatasan si Sylvia ng isang partikular na gawain. Suriin ng mabuti ang laptop ng kanyang nakatatandang kapatid, tingnan ang mga email, at alamin kung sino ang kanyang nakakausap. Sinuri rin ni Sylvia ang browser history sa laptop at nakumpirma na plano nga ni Sophie na pumunta sa Cernay sa Sabado. Binisita ni Sophie ang website ng suburban bus station. Nakita din ni Sylvia sa browser history na binisita ni Sophie ang site na Leboncoin, isang French website kung saan nagpo-post ng mga ad para sa pagbebenta o pag-upa ng real estate, kotse, mga bagay, o serbisyo. May mga link sa ilang apartment rental listings sa browser history. Tinawagan ni Sylvia ang lahat ng landlords na may mga ad na tiningnan ng kanyang kapatid. Karamihan sa mga landlords ay nagsabing hindi nila kilala ang nawawalang babae. Ang ilang mga numero ng telepono ay out of service. Ginamit ni Sylvia ang popular na app na Snapchat upang matukoy ang huling lokasyon kung saan naitala ang signal ng mobile phone ng kanyang kapatid. Natukoy ang signal sa suburb ng Strasbourg, Schiltigheim, na ilang kilometro lamang mula sa sentro ng Strasbourg. Nagping din ang signal malapit sa bahay na may numero 54 sa Rue de Bischwiller. Ini-update ni Sylvia ang post sa Facebook na may impormasyon na ang signal ng telepono ni Sophie ay huling naitala sa nabanggit na address. Matapos ang update na ito, nagkaroon ng progreso sa paghahanap kay Sophie. 2 tao ang nag-iwan ng medyo konkretong impormasyon sa ilalim ng post. Isang babae ang nagsabi na siya at ang kanyang kasintahan ay nais magrenta ng apartment sa Gusale sa ibinigay na address ilang araw na ang nakalipas. Tinawagan niya ang may-ari ng apartment at nagkasundo silang magkita sa harap ng bahay sa itinakdang oras na 9:30 a.m. Dumating siya kasama ang kanyang kasintahan sa kilalang address, ngunit walang sumalubong sa kanila at tumigil na rin sa pagsagot ng tawag ang may-ari ng apartment. Naiinis siya sa nasayang na oras. Isa pang babae ang nagsabi na sinubukan din niyang magrenta ng apartment sa gusaling iyon. Ang kilos ng may-ari ng apartment ay tila hindi pangkaraniwan para sa kanya. Noong una, sinubukan niyang magtakda ng meeting, ngunit palaging ipinagpapaliban ito. Particular niyang isinulat ang mga sumusunod na linya. I tried to get to know him better and understand the reasons for his behavior. I even wanted to meet him. He was cautious. We talked for several days and he became persistent, and eventually I blocked his number. Idinagdag din niya na ang kakaibang lalaki ay nagrerenta ng isa pang apartment sa bahay na may numero 23 sa Hunter Street. Sa pagtingin sa mapa, makikita na ang pangalawang bahay ay literal na 200 metro mula sa bahay na may numero 54. Ipinasa ni Sylvia ang nakalap na impormasyon sa kaibigan ng kanyang kapatid na si Justin. Nagdesisyon siyang bisitahin ang mga ibinigay na address. Pagdating sa bahay na may numero 54 sa Rue de Bischwiller, napagtanto ni Justin na hindi magiging madali ang paghahanap ng tamang apartment. Ang gusali ay may humigit kumulang 140 apartment. Kumatok siya sa bawat isa ngunit 1/3 lamang ng mga pinto ang nagbukas. Lahat ng nagbukas ng pinto ay walang nasabing mahalagang impormasyon. Hindi nila kilala ang nawawalang babae. Walang resulta ang survey sa mga residente ng gusali, ngunit hindi nawalan ng pag-asa sina Justin at ang ama ni Sophie na sumama sa kanya. Nagdesisyon silang magbantay sa gusali, obserbahan kung sino ang pumapasok at lumalabas. Lahat ng lalaking nakita nila ay tila kahina-hinala para sa kanila. Lumipas ang 2 araw. Noong Lunes, September 10, opisyal na iniulat ang pagkawala ni Sophie sa pulisya ng Strasbourg. Sinuri ng mga investigador ang material na nakalap ni Sylvia sa nakalipas na 48 hours. Partikular nilang sinuri ang mga ad na tiningnan ni Sophie noong Biyernes ng umaga. Kabilang sa iba pa, binigyang pansin nila ang isang listing. Ang teksto ay nagsasabing, "For rent, private 1-bedroom apartment in Strasbourg, 35 SQM, electric heating, bathroom, separate kitchen, balcony. The rent plus fees amounted to $350 per month. Good condition. 5th floor, no elevator. Suitable for a female student." Ang huling parirala na ito ang nag-alerto sa investigador.
Dapat tandaan na ito ay isang nakakaakit na presyo para sa ganitong apartment sa lugar na ito. Agad na nagdesisyon ang mga investigador na suriin kung sino ang may-ari ng numero ng telepono na nakalista sa ad. Mabilis nilang napagtanto na ang numero ay medyo kakaiba. Ang simula ng numero ay tumutugma sa mga digit na 07. Malamang na ang numerong ito ay nagre-redirect ng mga tawag sa ibang numero. Natukoy ng mga espesyalista kung saan dinidirekta ang mga tawag. Ang may-ari ng numero ay lumabas na isang 58 years old na si John Mark Reiser. Ang taong ito ay kilala na sa mga ahensya ng mga awtoridad. Siya ay dati nang nahatulan ng sexual assault at nasentensyahan ng 15 years sa bilangguan, ngunit pinalaya sa parol noong 2010. Nakatira si Reiser sa bahay na katapat ng numero 54 sa Rue de Bischwiller. Pumunta ang mga pulis upang arestuhin siya, ngunit hindi nila natagpuan si Reiser sa address na iyon. Noong Sabado, September 15, bandang alas 10 ng gabi, nakita ang kotse ng suspect sa isa sa mga kalye ng Strasbourg. Inaresto si Reiser ng mga patrol officers. Sinuri ang kanyang kotse at sa trunk ay natagpuan ang 2 walang laman na kanister na may kakaibang amoy. Ang mga kanister ay naglalaman ng gasolina. Sa trunk ay mayroon ding tarp at isang maliit na piraso ng lubid. Particular na interesting ang isang papel na mapa ng lugar sa paligid ng Strasbourg. Bukod pa rito, natagpuan ang isang blade na may bakas ng kulay kayumanggi sa trunk. Ang natagpuan ay ipinadala sa lab para sa pagsusuri. Kinabukasan, na-interrogate si Reiser. Ipinakita ni John Mark ang tunay na pagkabigla sa kanyang pag-aresto, na sinasabing wala siyang ideya kung bakit siya dinakip. Tiniyak ng lalaki sa mga investigador na hindi niya kailanman nakita ang babae sa litrato. Bukod pa rito, itinanggi niyang nag-post siya ng ad para sa apartment rental. Sa madaling salita, hindi nakikipagtulungan ang suspek sa investigasyon. Samantala, nakakuha ng search warrant para sa kanyang apartment. Sa pag-inspeksyon sa tirahan ng suspect, labis na nagulat ang mga investigador. Hindi madalas na nagsasagawa sila ng mga investigatibong aktibidad sa isang napakalinis na apartment. Ang apartment ay mukhang bago. Literal itong kumikislap sa kalinisan. Sa banyo, kahit ang mga mahirap maabot na lugar na bihirang linisin, ay walang bahid alikabok. Ang sahig sa ilalim ng bathtub at sa likod ng toilet ay kumikislap din. Ang mga gripo sa banyo at lababo ay perpektong pinakintab. May bahagyang amoy ng mga kemikal sa bahay. 2 konklusyon ang posible. Alinman sa ang may-ari ng apartment ay sobrang malinis o ang lalaki ay nagtatago ng ebidensya ng isang krimen. Sa mga mahilig sa krimen, pamilyar na kayo sa teknolohiya na ginagamit upang matukoy ang mga bakas ng dugo na hinugasan gamit ang luminol. Nagdesisyon ang mga investigador na tawagin ang mga espesyalista mula sa forensic department. Matapos gamitan ng substance ang mga ibabaw sa apartment, pinatay nila ang mga ilaw at nagulat sila. Ang mga bakas ng dugo ay literal na nasa lahat ng dako. Sa apartment, maraming asul na mantsa ang makikita sa banyo, particular sa lababo at bathtub. Mayroon ding mga bakas sa mga tiles ng dingding. Ang tanawing ito ay nagbigay ng isang konklusyon. Sila ay humaharap sa isang brutal na pagpatay. Sa paghahanap, natagpuan nila ang mga malalakas na gamot na pampakalma at analgesic sa apartment na malamang na ginamit ng may-ari ng apartment upang gawing walang malay ang kanyang mga biktima. Sinuri rin ng mga investigador ang nilalaman ng laptop na natagpuan sa apartment ng suspek. Mabuti na lamang na hindi nabura ang history ng browser. Tila tiwala si John Mark na hindi siya mahuhuli. Ang suspek ay nag-search ng mga sumusunod sa kanyang browser. Listahan ng mga bansa na hindi nag-e-extradite ng mga suspek sa France at ano ang mga kahihinatnan ng pagtatago ng katawan. Malamang na plano ni Reiser na tumakas sa bansa. Walang duda ang investigador na si Sophie ay wala ng buhay. Ngunit nasaan ang kanyang katawan? Kinabukasan, binigyan ng pulisya ng briefing ang mga magulang ni Sophie tungkol sa mga paunang natuklasan ng investigasyon. Ang mga nakakatakot na detalye ng pagkamatay ng kanilang anak ay hindi maunawaan ng kanyang mga magulang. Ang ama ay nahirapang tanggapin na ang kanyang anak ay patay na. At iniisip na maaaring buhay pa ang kanyang anak kung maagang natagpuan ang bahay ni John Mark.
Noong Martes, September 18, ang kaso ni Sophie Tan ay nakakuha ng pambansang atensyon. Ang mga miyembro ng press, nang malaman ang mga pangyayari ng trahedya, ay inakusahan ang pulisya ng kawalan ng aksyon. Marahil kung tinanggap agad ng pulisya ang ulat, maaaring nailigtas ang bata. Galit ang publiko sa katotohanang si John Mark ay dati nang nahatulan ng isang sexual na krimen. Noong 1987, isang 23 years old na babae na nagngangalang Françoise Aman ang nawala sa Strasbourg. Si Françoise ay nagtatrabaho bilang isang sales representative para sa mga vacuum cleaner, nag-aalok ng mga produkto sa mga apartment at opisina. Huling nakita siya noong September 8, 1987 sa distrito ng hotel ng Strasbourg. Ang kanyang huling kliyente, ayon sa mga saksi, ay si John Mark. Ang babae ay nakita malapit sa pintuan ng apartment ni John Mark, na 27 years old noon. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ni Françoise at hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Napansin ng mga investigador ang ilang pagkakatulad sa mga kaso ni na Françoise at Sophie. Pareho silang magagandang kabataang babae, mga brunette na may atletikong pangangatawan. Ang mga pangyayari ng kanilang pagkawala ay magkatulad din. Ang una ay bumisita sa apartment ni Reiser bilang isang sales consultant na nag-aalok ng mga vacuum cleaner. Ang pangalawa ay naghahanap ng apartment. Halos 15 years pagkatapos ng pagkawala ni Françoise, noong 2001, si John Mark ay naaresto sa isang routine na inspeksyon ng kotse. Natagpuan sa kanyang kotse ang isang arsenal ng mga armas, ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mga partikular na litrato. Makikita sa mga litrato ang mga kababaihan sa mga sexual na posisyon, minsan ay nasa embarrassing posisyon. Sa mga litrato ay makikita na ang mga kababaihan ay walang malay sa oras ng pagkuha ng mga larawan. Natukoy ang isang grupo ng mga kababaihan na nakipag-ugnayan kay Jean Mark. Isa sa kanyang mga kakilala ang nakilala ang sarili sa isang semi-hubad na litrato, ngunit hindi maalala na siya ay kinunan ng litrato. Naalala lamang niya na nawalan siya ng malay habang nakikipag-ugnayan kay Jean Mark. Ang dahilan ng pag-aresto kay John Mark ay ang dalawang akusasyon ng panggagahasa noong 1995 at 1996. Si John Marker ay nahatulan ng 15 taon sa bilangguan, ngunit tulad ng alam na natin, siya ay pinalaya sa parol noong 2010. Sa kaso ni Sophie, ang suspect ay tumangging aminin ang kanyang pagkakasangkot sa pagkawala ng babae. Habang nakikipag-ugnayan sa mga investigador, nagbigay siya ng impresyon na siya ay matalino at may alam sa batas. Sumagot siya ng mga tanong ng detalyado ng hindi nagkakasalungatan. Ang forensic psychologist ay gumugol ng ilang oras, kasama ang suspect, at gumawa ng malinaw na konklusyon tungkol sa personalidad ni John Mark. Ang suspect ay malupit sa mga kababaihan, seloso, at hindi matanggap ang pagtanggi. Madalas siyang gumagamit ng agresyon at masamang pananalita. Ang mga konklusyong ito ay sinusuportahan din ng mga pahayag ng mga kababaihan na nakipag-date kay Reiser sa iba't ibang panahon. Marami ang sasang-ayon na ang ugat ng ganitong kalupitan ay madalas na matatagpuan sa kung paano lumaki ang bata. Si John Mark ay lumaki sa maliit na nayo ng Meisenthal. Ang kanyang ama ay isang forester at ang kanyang ina ay isang homemaker. Ang bata ay lumaking malihim at hindi pala kaibigan. Mayroon siyang hindi magandang relasyon sa kanyang ama na malakas uminom. Madalas na sinasaktan ng ama ang kanyang anak at asawa. Malamang na kinopya ni John Mark ang modelo ng pag-uugali ng kanyang ama sa mga kababaihan. Halos wala siyang kaibigan at ang tanging libangan niya ay ang pag-hiking sa kagubatan. Habang siya ay nagkakaedad, pumupunta siya sa kagubatan ng mag-isa ng ilang araw. Sa pagpapatuloy ng investigasyon noong October 5, 2018, halos isang buwan na ang lumipas mula nang mawala si Sophie. Ang suspect ay humarap sa korte sa unang pagkakataon bilang akusado. Patuloy niyang itinatanggi ang kanyang kasalanan. Gayunpaman, sa yugtong ito, binago ng akusado ang kanyang testimonya. Sinimulan niyang ipaliwanag ang presensya ng mga mantsa ng dugo ni Sophie sa kanyang apartment. Sa oras na yon, nakumpirma na ng DNA testing na ang mga mantsa ng dugo sa apartment ni Reiser ay kay Sophie,
Ang blade na natagpuan sa trunk ng kotse ni Reiser ay mayroon ding bakas ng dugo ng nawawalang babae. Sinabi ng akusado na aksidente niyang nakilala si Sophie noong September 7 sa kalye. Malubha daw ang sugat sa mga kamay nito at mabait niyang inalok na gamutin ito sa kanyang apartment. Umakyat ang babae sa kanyang apartment, ginamot ang sugat sa banyo at pagkatapos ay umalis. Sinabi niya na hindi na niya ito muling nakita at hindi siya sangkot sa pagkawala nito. Sa kabuuan, ito ay isang disenteng kwento kung ikukwento sa isang 5 taong gulang. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, patuloy ang paghahanap sa katawan ng babae. Ang mga kamag-anak ng unang biktima na si Francois Aman ay nakilahok sa paghahanap sa katawan ni Sophie. Sila ay umaasa na subconsciously na ang kriminal ay inilibing ang parehong mga babae sa parehong lugar na may 29 years na pagitan. Ngunit walang resulta ang mga paghahanap. Noong October 23, 2019, natagpuan ng mga naghahanap ng kabute ang mga kalansay sa Grindelbrook Forest, 40 kilometers mula sa Strasbourg. Ang mga labi ay kalat-kalat. Ang bungo ay ilang metro ang layo mula sa katawan. Ang itaas at ibabang mga paa ay hiwalay din sa katawan. Agad na tumawag ang mga naghahanap ng kabute sa pulisya. Ang pagsusuri ng DNA ay malinaw na nagpatunay na ang mga labi ay kay Sophie. Ang mga katangiang palatandaan ay nagpakita na ang katawan ay pinutol, tulad ng hinala ng mga investigador. Patuloy na itinanggi ni John Mark ang kanyang kasalanan sa mahabang panahon, ngunit noong January 2021, sa wakas ay nagpasya siyang magbigay ng kumpisal. Mahalaga na tandaan na ang lahat ng nakasaad dito ay batay sa sariling testimonya ng akusado. Ayon sa kanya, matagal na niyang kilala ang biktima. Una niyang nakilala si Sophie sa gym ng University of Strasbourg. Agad niya itong nagustuhan. Noong panahong iyon, si John Mark ay nagtatrabaho sa University Library kung saan nag-aaral si Sophie. Totoo ito. Si John Mark ay nagtatrabaho sa library at may interes sa archaeology. Sinabi ni Reiser na noong Biyernes, nakita niya si Sophie sa bus stop sa Shelim. Nilapitan niya ito at binati. Agad siyang nakilala ng babae at sinabi niyang, nadoon siya upang tingnan ang isang apartment, ngunit hindi sumasagot ang may-ari sa kanyang mga tawag. Binanggit ni John Mark na mayroon din siyang apartment na paupahan at inalok na ipakita ito sa kanya. Umakyat sila sa ika-6 na palapag at pumasok sa apartment. Habang tinitingnan ni Sophie ang paligid, inalok siya ni Reiser ng inumin, ngunit tumanggi siya. Bago umalis, humiling siyang gumamit ng banyo. Sa sandaling iyon, ngumiti siya at nakaramdam si Reiser ng spark sa pagitan nila. Nilapitan niya ito at hinalikan, ngunit itinulak siya ni Sophie at tinawag siyang baboy. Nagalit ang lalaki at sinuntok si Sophie. Bumagsak siya at tumama ang ulo sa inidoro. Patuloy siyang sinipa ni Reiser. Sa sandaling iyon, tila nagdilim ang kanyang isip at hinimatay. Nang magkamalay siya, wala nang buhay si Sophie. Humiga si Reiser sa tabi ng katawan nang halos 1 oras. Hindi magawang tawagan ang pulisya dahil sa kanyang criminal record. Inisip niya na hindi siya paniniwalaan ng mga investigador. Sa una, plano niyang alisin ang katawan mula sa apartment sa gabi, ibalot ito sa isang karpet. Ngunit naisip niya na maaaring mapansin siya ng mga kapitbahay. Kaya't nagpasya siyang putulin ang katawan at ilagay ang mga bahagi sa mga bag. Matapos magawa ang lahat, itinapon niya ang mga bahagi ng katawan sa kagubatan. Itinapon niya ang mga gamit ng biktima sa isang basurahan malapit sa highway, hindi kalayuan sa kagubatan. Itinapon din niya ang telepono ni Sophie matapos itong basagin sa bahay. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, hinarap niya ang pamilya ni Sophie at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa akin. Nais kong maibalik ang oras, ngunit hindi ko magawa. Nauunawaan ko ang sakit sa mga magulang. Ang tanging magagawa ko ay umasa na balang araw ay mapapatawad nila ako. Hindi ko sinasadya na mangyari ito." Ang prosekusyon ay may sariling bersyon ng mga pangyayari. Totoo nga na sinusubukan ni John Mark na akitin ang mga kababaihan sa kanyang bahay gamit ang isang ad para sa paupahang apartment. Gusto niya ng mga batang babae kaya isinulat niya sa ad na ideal option for a student. Sa una,
Ang kanyang mga pagtatangka na akitin ang kanyang biktima sa isang bitag ay nabigo. Ang mga babae ay dumating kasama ang mga kaibigan o mga lalaki. Ngunit sa kabutihang palad para sa kanya, si Sophie ay dumating mag-isa. Malamang na gusto niyang lasingin si Sophie at makipagtalik habang siya ay walang malay, ngunit tumanggi ang babae na uminom. Nang mapagtanto niyang nabigo ang orihinal na plano, sinuntok niya si Sophie at nawalan ng malay. Matapos tiyakin na patay na ang biktima, dinala niya ang katawan sa banyo, hinubaran ng babae at pinutol ang katawan. Habang naglalakad-lakad siya sa apartment, nadumihan ng dugo ang sahig. Isinilid niya ang mga bahagi ng katawan sa mga plastic bag at dinala ito sa kagubatan at tinakpan ng mga dahon ang mga labi ng katawan. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay. Kinabukasan, sinimulan niyang linisin ang apartment. Ang konklusyon ng mga forensic expert ay nagsasaad ng direktang intensyon sa paggawa ng krimen. Ang pagsusuri sa bungo at mga cervical vertebrae ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng malakas na suntok tulad ng sinasabi ng akusado. Iminungkahi ng prosekusyon na ang biktima ay sinakal. Sa katunayan, sa kaso ng panghahalay noong 1995, iniulat ng biktima na sinakal siya ni Reiser gamit ang kanyang mga kamay. Nawalan siya ng malay, na malamang na nagligtas sa kanya dahil inakala ng salarin na siya ay patay na. Noong July 5, 2022, si Jean-Marc Reiser ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol.